Blockbuster. Sa Mindanao, may kasabihan na matatanda. Kapag may namatay, dapat mong ilibing ng maayos. Dapat mong dasalan. Dapat mong samahan hanggang sa huling hantungan. Kasi kapag hindi mo ginawa yun, hindi aalis ang patay. At kung hindi aalis ang patay, ikaw ang mapapalitan. Ako si Dindo, taga Bukidnon. 2017 yun, Disyembre. Malapit na ang Pasko. May kapitbahay kaming mag-ina, si Aling Belen at ang anak niyang si Lorna. Mahirap lang sila, nakatira sa maliit na kubo sa may gilid ng bukid. Si Aling Belen may sakit, diabetes, mahina na ang katawan. Disyembre 20, alas 4 ng madaling araw, may kumatok sa pinto namin. Si Lorna, umiiyak. "Tito, si nanay po, wala na." Tumakbo kami sa kubo nila. Nakahiga si Aling Belen sa higaan. Nakapikit, payapa, mukhang natulog lang at hindi na nagising. Inay, bakit mo ako iniwan? Ang sakit-sakit. Tinawagan namin ang barangay, dumating ang mga tanod. Kinumpirma, patay na nga, natural causes. Dinala ang bangkay sa isang maliit na funeral parlor sa Kabayanan. Walang pera ang mag-ina para sa magarbong libing. Ang kaya lang nila, isang simpleng kabaong na kahoy at isang araw na lamay sa loob ng kubo. Disyembre 21, unang gabi ng lamay. Konti nang ang tao, mga kapitbahay, kami-kami, mga 10. Sa loob ng kubo, nakabukas ang kabaong. Nakahiga si Aling Belen. Nakasuot ng bestida. Nakapulupot ang rosaryo sa kamay. Sa labas, nakaupo kami sa mga bangko. Nagkukwentuhan, nagdadasal paminsan-minsan. Bandang alas 11, umuwi na ang iba. Ako na lang, si Lorna at si Mang Romy, isa pang kapitbahay. Tahimik ang paligid. Maririnig mo lang ang kuliklig. Bigla, may narinig kaming kaluskos. Galing sa loob ng kubo. "Ano yun?" tanong ni Mang Romy. Tinignan namin. Wala naman. Bumalik kami sa pagkakaupo. Maya-maya, may narinig kaming boses. Mahina, parang bulong. "Lorna." Tumigil kami. Napatingin si Lorna sa loob. "Nanay?" bulong niya. Hindi sumagot. Diyos ko, gumagalaw siya. Buhay pa yata siya. Lumipas ang ilang minuto, tahimik na ulit. Akala namin baka hangin lang, baka imahinasyon lang. Pero 11:30 ng gabi, narinig naming muli. Mas malinaw ngayon. "Lorna, tulungan mo ko." Tumayo si Lorna, namumutla. "Tito," sabi niya sa akin nanginginig. "Boses ni nanay yun." Pumasok kami sa loob. Walang nagbago. Nakahiga pa rin si Aling Belen. Nakapikit, payapa. Pero may kakaiba. Yung rosaryo sa kamay niya, hindi na nakapulupot. Nakahawak na siya dito, mahigpit, parang may hinihila. "Nanay," tawag ni Lorna. Walang sagot. Lumuhod si Lorna sa tabi ng kabaong. Hinawak ang kamay ng nanay. Malamig, matigas, patay na. Pero habang hawak niya yun, biglang gumalaw ang daliri ni Aling Belen. Oh, gumalaw. Isang daliri, kumibot. Sumigaw si Lorna, tumalon kami ni Mang Romy. At saka dumilat si Aling Belen. Hindi unti-unti, biglaan. Tinignan kami, diretso sa mata. "Lorna," sabi niya,
boses na paos, boses na galing sa lalamunang tuyo. Bakit niyo ako inilagay dito? Hindi kami makakilos. Si Lorna umiiyak na. Nanay, alisin niyo ako dito. Malamig, matikis. Pero, nanay, patay na po kayo. Tumigil si Aling Belen. Tinignan ng sarili, tinignan ang kabaong, tinignan kaming lahat, at saka ngumiti. Yung ngiting hindi dapat nandoon. Oo nga pala. At pumikit siya, bumalik sa pagkakahiga, bumalik sa pagkapatay. Parang walang nangyari. Tumakbo kami palabas. Diyos ko, gumagalaw siya! Takbo na tayo! Bilisan nyo! Tinawagan ng barangay, tinawagan ng punerarya. Dumating ang mga tauhan ng punerarya makalipas ang 1 oras. Tinignan ng bangkay, walang nakitang abnormal. Baka guni-guni lang yun, sabi ng isa. Pero alam naming hindi guni-guni yun. Kinabukasan, Disyembre 22, libing na dapat. Pero bago pa man ihakot ang kabaong, may nangyari ulit. Yung kabaong biglang gumalaw. Hindi gaanong kalakas, pero kita ng lahat. Para bang may kumakatok mula sa loob. Tok, tok, tok. 3 katok. Tumigil ang lahat. Buksan niyo yan, sabi ng isang matanda. Binuksan namin. Nakahiga pa rin si Aling Belen na dinilat at nakatingin sa amin. Huwag niyo kong ilibing, sabi niya. Boses na malinaw, boses na galing sa patay. Hindi pa ako tapos. Isinara namin ang kabaong, mabilis, at dinala sa sementeryo. Inilibing namin siya ng 12 noon, araw, hindi gabi. Kasi sabi ng mga matatanda, kapag gabi inilibing ang patay na ayaw pang umalis, baka sumama sa naglibing pauwi. Hanggang ngayon, tuwing pumupunta ako sa sementeryo, dinadaanan ko ang puntod ni Aling Belen. Tahimik naman, pero yung lapida laging nakaharap sa amin, hindi sa puntod, sa amin, parang laging nakaabang. Mahirap man, Aling Belen. Ngunit kailangan ko ng lumayo. Patawad.